tayo mga kapatid. Ito po yung pinaka-the best po nating programa ngayon. Dahil marami po tayo mga bagay na tatalakayin at marami po tayong mga bagay na ihahayag po mula po sa salita po ng Panginoon. Dahil ito po yung pinaka-programa ng Diyos. Ito po yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas at huwag po nating ilayo. Okay? Huwag po nating ilayo yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas dahil marami pong nag-aakala, marami ding mga naniniwala na wala daw, na hindi daw pwedeng isali yung batas ng Diyos dito sa ating batas o sa ating saligang batas. No, malaking kalokohan po yan. Hindi pwede po na hindi mo maisali yung Diyos, yung batas ng Diyos sa batas ng tao. And well, in fact, yung batas ng tao ngayon na ginagamit natin sa 1987 Philippine Constitution, yan po ay mula po sa divine law or batas, 10 batas po ng Diyos o 10 utos po ng Diyos. Diyan po galing yung laman ng ating 1987 Philippine Constitution. At kung titingnan po natin, kung ati pong bulay-bulayin po lahat, halos po lahat pong nakasaad dito sa Biblia, yan po yung sinusunod po na batas ng tao. Kaya lang hindi lang nire-recognize ng tao na itong batas palang ginagamit natin. Nandito na po yan sa banal na kasulatan, banal na aklat na po ng Diyos. At yan po yung part of the divine law of God. Yung 10 utos po ng Diyos, yung Divine Constitution, yung 1 to 4, yan lang po yung hindi pa naipatupad sa ating saligang batas. Pero yung 5 to 10, yung batas po patungkol sa kapwa-tao, patungkol sa tao, yan po yung laman ng ating saligang batas. Kaya hindi po pwedeng sabihin or wag po ninyong sabihin na walang kinalaman ang batas ng Diyos sa ating saligang batas. Dahil yan po yung laman ng ating saligang batas. Mula po yan sa batas po ng Diyos. Kaya ito po mga kapatid yung ating dapat pong tangkilikin sa lahat po ng mga tao ngayon. Kung ating susundan po, kung ating susundin, ito po yung pinaka good news na mangyayari ngayon by 2022. Hindi na po kalooban ng politiko yung masusunod. Hindi na po political will, hindi na po people's choice, kundi God's choice na po and God's will na po yung masusunod. Kaya nga palagi nating sinasabi na tapos na po ang eleksyon. 2022, tapos na ang eleksyon. Bakit? Dahil ang Diyos, mayroon na po siyang napili na upo na hari dito sa bansang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Mayroon na pong eleksyon, tapos na. Tapos na po mga kapatid. Ang Diyos mayroon ng pinili na magiging hari po ng bansang Pilipinas. Hindi presidente, hindi pangulo. Dahil si PRRD, ang huling pangulo ng bansang Pilipinas mula kay Aguinaldo hanggang 2022. Ang huling pangulo si PRRD. Yung kasunod po niya na magiging leader po dyan sa Malacanang, magiging mag-upo dyan sa Malacanang, hindi na po pangulo, hari na po yan ng Diyos. At yan po yung nakareserve na hari po ng Diyos, si Haring David. Pinili ng Diyos ayon sa kanyang puso, hindi ayon sa boto ng mga tao. Pinili siya ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng hari na si Saul. Pinili siya ng Diyos, hindi ayon sa covenant. Pinili siya ng Diyos dahil ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa puso ng Diyos. Dahil si Haring David handang ipatupad yung batas ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga aspirant ngayon ng pagkapangulo sa buong Pilipinas, wala dyan yung pinili ng Diyos. Nuisance candidate po yan sa harap po ng Diyos. Retired ka man, retired sundalo ka man, retired army ka man, retired police ka man, retarded ka man, wala dyan yung pinili ng Diyos. Dahil nakareserve po sa puso ng Diyos kung sinong karapat-dapat mamuno sa Pilipinas by 2022. Hindi na kalooban ng politiko, hindi na kalooban ng
partido, kalooban na po ng Diyos kung sinong paupuin niya dyan sa trono ng Malacanang. Kaya tapos na po yung turno ng agila. Lalong tapos na po yung turno ng tigre. Nandito na po tayo sa turno ng leon. Leon po ng Mindanao. At yan po yung nakareserve dyan sa Malacanang. Kaya yung leon nandyan na po sa Malacanang ngayon. Umiikot na po sa Malacanang yung leon. Bakit? Upang hindi na makapasok ang tigre, ang agila, ang buaya, at lalong-lalo na hindi na makapasok yung mga ulupong. Kaya kung gusto nyo yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas, unang-una, baguhin mo yung pag-iisip mo at yung puso mo dahil wag mong isintabi yung batas ng Diyos sa batas ng tao ngayon. Dahil yung batas ng tao ngayon na sinasabi mong 1987 Constitution, under yan, galing yan sa 10 utos ng Diyos. Kaya dapat ikaw ngayon na nagsasabi, matauhan ka sana na wag mong isantabi na yung batas ng Diyos na hindi natin ginagamit yung pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Pag sinabi natin kalooban na ng Diyos ang matutupad dito sa Pilipinas, nagiging walang kabuluhan ba yan sa'yo? No? O kalukuhan lang yan sa'yo? Kaya wag mong isipin. Dahil kung iniisip mo yan, ikaw yung pinakakulilat, pinakakawawang nilalang sa Pilipinas na hindi mo alam na itong umiiral ngayon na ating saligang batas, nagmula yan sa 10 utos ng Diyos. Yung 5 to 10 na batas dyan, yan po yung batas patungkol po sa kapwa-tao. Kaya nga sinasabi dyan, thou shall not kill, thou shall not steal. Meaning, wag kang papatay, wag kang magnakaw. Nagiging batas na po yan natin, yung robbery and murder. Wag kang magsinungaling. Huwag kang mangangalunya. Nagiging batas po yan, laman po yan ng ating saligang batas. Tapos sabihin mo, hindi pwedeng ihalo yung batas ng Diyos sa batas ng tao. No? Kaya maganda dahil nasabi mo yan para ikaw din ay mapagsabihan. So ganun po mga kapatid, huwag mong isipin. No? Huwag kang magmamarunong. Dahil 2022, hindi na po kalooban ni politiko. Hindi na po kalooban ni kandidato. Hindi na po kalooban ni partido yung masusunod. Kalooban na po ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Senador Punggo, hinihintay ko yung kalooban niya. No? Tinuturo pa niya dito. Hinihintay ko kung anong kalooban ng nasa taas. But now, 2022, this is the will of the Father. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. That is the will of the Father dito sa bansang Pilipinas. Thy kingdom come, thy will be done. Yan po yung kalooban. Yan po yung ibig sabihin po ng sinabi po ni Senador Bongo. Hinihintay ko yung kalooban ng Ama. Kalooban niya. No? Hindi niya sinasabi, hinihintay ko yung kalooban. Hindi ba niya ganito? Hindi rin niya sinabi na hinihintay ko yung kalooban. Ganito, duha-duha. Sinabi niya ito, hinihintay ko yung kalooban. No? Hindi rin kalooban ito ng isang politiko na ganito po yung kanyang sign. Kalooban ng Diyos na sa langit at matutupad na po dito sa lupa. Yan po yung ibig sabihin niya. Kaya 2022, hindi na po kalooban ninyong mga politiko. Kahit gaano kaganda inyong programa, kahit gaano kaganda inyong plataforma, kahit gaano kaganda ang inyong gustong gawin sa inyong bayan, sa inyong probinsya, magiging sa bansang Pilipinas, walang-wala din yan kung hindi nyo rin alam yung plano ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Dahil ang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. At dito po maghahari ang Kristo at yung mga anak ng Diyos at magliliwanag ang mga anak ng Diyos sa kaharian ng kanilang Ama sa liwanag ng araw. Yun po yan mangyayari sa Pilipinas. Yan po yung plano ng Diyos. Yan po yung plataforma ng Diyos. Hindi plataforma ninyo yan, politiko. Kaya this nation will be great again. Not because of you, politiko. Not because of you, politicians. These nations
will be great again because of Jehovah, na yung kalooban niya, ipapatupad na po niya dito sa bansang Pilipinas. Okay? These nations, Pilipinas, will be great again, not because of you, politiko. Pilipinas will be great again, not because of you, partido, but because of Jehovah, na makikilala na po siya dito sa Pilipinas. Kaya nga umalis po yung Diyos sa Israel. Mula po doon sa Israel, gitnang silangan, pumunta po dito sa malayong silangan. At Pilipinas po yan. Umalis siya doon sa Israel dahil hindi siya niluwalhati doon. Kaya pagdating po niya dito sa Pilipinas, yung kanyang kalooban na siya po ay luwalhatiin po dito sa Pilipinas, because that is the whole duty of man. Naluwalhatiin po natin yung ating Creator. Kaya nga sinasabi po ni Ecclesiastes chapter 12, remember thy Creator habang may panahon ka pa, habang bata ka pa, habang nagbibinata ka pa. Remember your Creator hanggat hindi pa dumating yung madakong adlaw sa Diyos. Na moabot na kanimo ang kasakitan o dili na nimo ma-appreciate ang kamaayo sa Diyos. Ma-appreciate man nimo ang kamaayo sa Diyos, pero dili na ka makahimo kay maglubog damang kasabanig. Samtang doon na pa kay kusog. No? Samtang may kalakasan ka pa. Remember your Creator. Kayong mga politiko, remember your Creator. Hindi yung inyong direktor. Hindi yung inyong coordinator. But remember your Creator. Bago pa dumating yung kagilagilala sa inyong mga mata. Bago pa dumating yung matinding kapighatian sa inyong mga buhay. Remember your Creator. Na siya yung masusunod. Hindi po ikaw. Kahit sabihin pa natin buong Pilipinas, pinili ka pa ng buong Pilipinas upang iluklok sa pagkapangulo. Kung hindi ka pinili ng Diyos, you are nothing. Kaya 2022, may pinili na po ang Diyos. Kaya sabihin po natin, yung DGP, nangangaral ang DGP na 2022, walang eleksyon. Hindi nangangaral ang DGP na 2022, mayroon tayong i-promote na presidente. Wala po. Wala tayong gi-endorse na politiko. Wala tayong gi-endorse na partido. Yung ating gi-endorse na yung Pilipinas magiging divino gobyerno sa harapan ng Diyos 2022. Wala po tayong gi-endorse na mayor or konsihal. Wala tayong gi-endorse na gobernador or congressman or senador or vice president or lalong-lalo na sa pagkapangulo. Wala pong gi-endorse ang DGP. Yung ating gi-endorse 2022, magkahari na po yung kalooban ng Diyos sa Pilipinas. Kaya po, yan po yung sinasabi po ni Juan. Tell the truth, and the truth will set us free. Kaya ito po yung katotohanan. No? Sabihin po natin yung katotohanan. Juan, Kapitulo 8, versikulo 32. Ito po, mga kapatid, yung pagkasabi niya dito. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kinakailangan po, malalaman po ng buong sambayanang Pilipinas. Malalaman po ng buong Pilipino sa Pilipinas ang buong katotohanan na itong Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Kaharian ito ni Jehovah. Hindi kaharian ng mga kurakot. Hindi kaharian ng mga politiko. Kaharian ito ng Diyos. Yan po yung buong katotohanan. And the truth will set us free. Ang buong katotohanan, ang Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Kung itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, yung ating hinihintay na leader, hari ng Diyos, hindi pangulo, hindi presidente, hindi politiko yung ating hinihintay, yung hari ng Diyos na maghahari sa kanyang kaharian. Yun na sana yun sa panahon ni Jesus. Yun na sana yun sa panahon ni Jesus. Dahil ang Israel, kaharian yun ng Diyos. Yung Israel, kaharian yun ng Diyos. Kaya lang, hindi nila tinanggap yung pinadala ng Ama na hari na yun si Jesus.
Kaya si Jesus kailanman hindi nakahari doon sa Israel. Walang Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Dahil hindi po siya naghahari doon sa Israel. Kaya hindi pa po tapos yung kanyang ginawa. Yung mga nagsasabi dyan, 2,000 years ago, tapos na yung ginawa ni Jesus. Wala po. Walang yung mission na accomplish po ni Jesus. Nung sinabi po ni Jesus, it is finished, or consummatum est, yung sinabi ni Jesus. Meaning, yung pinapagawa ng Ama sa Kanya, tapos na niya. Pero yung pag-restore ng kaharian ng Diyos, hindi pa niya na-restore. Yung mission po na pinapagawa ng Ama sa Kanya, na ilipat yung kaharian ng Diyos mula Israel patungo po sa isang bansa. Yun po yung mission ng Ama sa Kanya. Dahil alam ng Ama, hindi tatanggapin ang kanyang anak doon sa Israel. At alam ng Ama, papatayin ang kanyang anak doon sa Israel. Kaya yung mission ng Ama para sa kanyang anak, ililipat yung kaharian ng Israel. Kaharian ng Diyos doon sa Israel. Ililipat doon sa isang bansa. Dahil alam din ng Ama na hindi ma-restore ni Jesus. No? Dahil ang mga Hudiyo, gahi pa sa bato. No? Ang mga Hudiyo, gahi pa sa bato. Na yung mga Hudiyong gagmay, na po yung mga Hudiyong dagko. No? Gahi pa sa bato. No? Nganong gahi pa sa bato? No? Nganong gahi pa sa bato, mga kapatid? Ang ilang kasing-kasing batoon. No? Ingon ni Ezekiel, ang inyong batoon nga kasing-kasing, ilisan sa batoon nga mahumok. No? Muna yung pusong bato. Aliman ka kung ikaw na ulitaw, yung iniibig mo, yung babae na may pusong bato, hindi ka talaga makakain. Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog kung ang iyong iniibig ay pusong bato. Dahil okay lang yung bato kung halublak. Kaya pwede rin mapulpog, pero ito, bato talaga na bato, no? Yun po yung nangyayari, mga kapatid. Magandang hapon kay Brother Jonathan Lagruma, Kalunsag. Okay, kay GR Ferolino, dyan po sa may Bansalan. At mga Kanyete family, magandang hapon po sa inyo lahat. At kay Atong Albaran Jainar, bro, magandang hapon dyan po sa Nabuntunan. Dyan po sa Pantukan, magandang hapon po sa mga nanonood po sa atin dyan, mga mapinggis, no? Family, magandang hapon po. At kay Pastor Patrick Abalayan, magandang hapon na nanonood po sa atin. At kay Lyndon Cruz, no? Gibaliktad lang ni ba, no? Nodnil, no, Sork. Cruz, Lyndon Cruz po ito. Magandang hapon, bro. At kay Brother kay Gio, no? Gio Phil, dyan po sa may Malungon Gamay, mga taga Malungon Gamay, mga Bulo family, magandang hapon po sa inyong lahat. At mga iba pang mga pamilya dyan sa Malungon Gamay, na po'y Malungon Dako, no? Doon ay gamay, doon na po'y dako, no? Kay sa tao, na po'y taas, no? Na po'y mubo, no? Si Goliath, taas kayo, higante. Si David, mubo kayo. So, ganun po, mga kapatid. Ganun po yung pinaka magandang magagawa po dito sa Pilipinas. Dahil kalooban na po ng Diyos yung masusunod. Hindi na po kalooban ninyo, mga politiko. Bisan pag nagmamarunong ka, mga politiko, bisan pa og mga hatag kag tag 2,000, 10,000, no? Napayuban diha. Daming mga politiko ngayon, no? Daming dumating sa kanilang isipan na gagawing batas, no? Maggawin nating batas na bawat pamilya mabigyan po ng tag 20,000, no? 10,000, no? Makaisip ng mabuti during election, no? Makaisip ng matino kung panahon sa kampanya daghan pasalig, no? Daghan pasalig. Mo nang Pilipino na buntis na sa puro pasalig. Nabuntis na yung mga Pilipino. Nabuntis na sa puro pangako, no? Ito yung gagawin ko pag ako'y nakaupo, no? Ito po inyong lingkod
no? Gawin po ninyong sulugoon sa munisipyo. Pero pag makalingkod na, pirti ng daghan ng sulugoon. Oh, mayor, na si pastor dito ba? Makikita nimo. Ay, asa man to si Kwan? Sugua kay ina. Wala si mayor. No? Panahon sa kampanya, kahit nandoon ka sa iyong higaan, kahit ikaw nakahimlay doon sa higaan mo, papasukin talaga ng politiko upang ikaw ay shake hands. No? Para lang yun, makuan ba, magpa-impress nga. Importante ka sa iyaha. Pero during sa time, pag makaupo na, no? Di ka na makita. No, sabihin, asa ganito nagkita sa una? Ma-amnesia. No? Ma-amnesia. Ngayon, yung mga politiko ngayon, daming kilala. Pag makaupo, ma-amnesia na. No? Diyan po, mga kapatid, ginagamit lang po tayo sa ganong sistema, sa ganong paraan po ng mga leaders na nagpapanggap po ng mga leader ng ating bayan, ng ating probinsya, ng ating lungsod, ng ating bansa. Wala po, mga kapatid. Ito na po yung panahon na yung kalooban na po ng Diyos ay kanyang ipatutupad. Kaya sa mga nag-iisip dyan, na hindi po kasali, no? Sa mga nag-iisip dyan, sa mga nag-iisip na hindi kasali yung batas ng Diyos sa ating saligang batas. Oy, pare, mag-isip ka ng maayos. Dahil hindi mo alam na itong saligang batas po natin ngayon, galing yan sa 10 utos ng Diyos. Hindi mo lang naintindihan. No? Kaya, no? Hipokrito yung kausap ko na sabi niya, huwag mong isali yung batas ng Diyos sa batas ng tao. Hindi niya alam na yung batas na ginagamit natin ngayon, batas yan ng Diyos, na hindi alam ng tao. Dahil yung pagkakaalam lang nila na yung batas lang ng Diyos hanggang simbahan lang. Yung pagkakaalam lang nila nitong mga politiko, itong mga politiko ngayon, yung pagkakaalam lang nila na yung batas ng Diyos hanggang sa simbahan lang, hanggang sa kapilya lang, hanggang sa katedral lang, hanggang sa relihiyon lang. Yun po yung paniniwala nila. But now, this is the truth. That the Philippines is the kingdom of God. At yung batas ng Diyos ay kanyang ipairal dito sa bansang Pilipinas. Yan ang katotohanan. Yung batas na po ng Diyos ay iiral na po dito sa ating saligang batas. Magiging supreme law of the land. Yan po yung batas ng Diyos. Okay? Sa lahat ng mga politikong nagsasabi na itong mga pastor hanggang simbahan lang, hindi pwedeng isipan dahil mayroong separation ng church and state. Okay? Dahil ito ngayon, yung sinasabi ng mga politiko, hindi pwedeng makialam yung mga pastor, hindi pwedeng makialam yung mga religion, hindi pwedeng makialam yung mga churches dahil mayroong batas na separation ng church and state. Noon, pwede pa yung gamitin. But ngayon, 2022, wala nang separation. Dahil kukunin na ng Diyos ang kanyang bansang Pilipinas. Dahil yung kalooban na po niya ang kanyang ipatutupad. Wala nang separation. United na po yan. Dahil yung saligang batas po natin, mula yan sa 10 utos ng Diyos, mula number 5 hanggang number 10. Isama po natin yung 1 to 4 at magiging supreme law of the land. Yan po yung laman ng divine government of the Philippines. Kaya yung DGP, nangangaral na wala na pong eleksyon dahil tapos na ang eleksyon. Mayroon na pong pinili ang Diyos. Hindi pinili ng politiko. Hindi pinili ng Pangulo. Hindi pinili ng partido. Pinili na po ng Diyos. Kaya tapos na ang eleksyon. Tinapos na po ng Diyos ang eleksyon sa Pilipinas. Dahil mayroon na po siyang pinili. This is the truth. And I will tell you the whole truth that the Philippines is the kingdom of God. Ito po, mga kapatid. Sabi niya, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya nga sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life.
Siya sana siya yung katotohanan po noon, mga kapatid. Siya yung katotohanan na siya yung upo doon sa kaharian ng Diyos, sa luklukan ng kanyang ama na si Haring David. Yun po yung katotohanan. Yung hinihintay nilang Jesus, yung hinihintay nilang Emmanuel, yun na po yun si Jesus. Yun yung truth na uupo na magiging hari sa bansang Pilipinas, sa bansang Israel. At ngayon hindi tinanggap sa Israel, dito po siya maghahari sa bansang Pilipinas. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya walang Israel na babalikan ni Kristo. Tapos na po yung turno niya sa Israel. Walang Kristo na magbabalik sa Israel dahil iniwan na po ng Kristo ang Israel. Buhat ng ipinako nila si Jesus doon sa krus. Dito po makikilala si Kristo sa bansang Pilipinas. Dito po makikilala yung kanyang gobyerno. Dito po makikilala yung kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. Dito po yan mangyayari sa Pilipinas. Wala po doon. Okay? Yun po, mga kapatid. Kaya this is the truth. At sinabi po ng 2 Corinthians chapter 3, verse 17, ang Diyos ay Espiritu, at kung saan yung Espiritu ng Diyos, nandoon po yung kalayaan. Kaya yung Diyos doon sa Israel, nandito na sa Pilipinas. Kaya dito po yung totoong kalayaan. Dito po yung totoong kamatuoran at totoong kaligtasan. Nandito po sa Pilipinas. Wala na po doon. Sa gobyerno po yan ng Diyos, yung totoong kaligtasan. Wala po sa gobyerno ng ating Pangulo ngayon. Wala po sa gobyerno ng susunod na pagkapangulo. Wala po sa gobyerno ng senador, congressman. Wala po sa gobyerno ng mayor. Nasa gobyerno po ng Diyos ang totoong kaligtasan. Kaya Philippines will be great again because of divine government of the Philippines. Not because of you politicians. Ang Pilipinas magiging bantog muli because of God na maghahari dito sa Pilipinas. Hindi ikaw, politiko, ang solusyon sa problema ng Pilipinas. Hindi ikaw, politiko, kahit sino ka pa mang politiko, hindi ikaw ang solusyon sa problema ng Pilipinas. Ang Diyos ang solusyon sa problema ng Pilipinas. Kaya yung kanyang kalooban matutupad na dito sa Pilipinas. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Dahil yung kalooban ng Diyos sa langit, ipatutupad na po niya dito sa lupa. Yun po yung hindi natapos ni Jesus doon sa Israel. At dito po yan tatapusin sa bansang Pilipinas. At mangyayari po yan magsisimula 2022. Kaya tapos ng eleksyon. Walang mangyayaring eleksyon. Dahil ang Diyos, mayroon na po siyang napiling hari sa Pilipinas. Hindi hari-hari. Totoong hari ng Diyos. Hindi politiko. Kaya nga, ito na po yung turno ng mga taong pinili ng Diyos. Hindi lamang sa pagka-pangulo dyan sa Malacanang. Magiging sa lahat po ng mga sa senador, congressman, governor and mayor. Ito na po yung turno na po ng mga anak ng Diyos na magiging leader sa bansang Pilipinas. Hindi po pangalan ng isang politiko. Kahit marami pa yung dokumentong ipakikita. Kahit marami pa yung mga dokumentong sabihin mong sila na, wala po dyan. Hindi po yan, mga kapatid. Wala dyan sa dokumento. Wala sa dokumento yung pinili ng Diyos. Nasa puso ng Diyos. Kaya nga sinasabi po ng Diyos. Sinasabi po, walang makakita sa Diyos kung hindi malinis ang puso. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Walang makakita sa Diyos kung hindi malinis ang puso. Kaya upang malinis ang puso ng mga Pilipino, kinakailangan yung batas natin linisin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kanyang kalooban. Be holy, for I am holy. This is the will of the Father. Na yung kanyang mga anak na Pilipino magiging banal sa kanyang harapan upang masumpungan po natin ang Diyos. Paano magiging banal ang mga Pilipino? Unang-una,
iproklama yung banal na gobyerno ng Diyos upang yung mga Pilipino magiging banal sa harapan ng Diyos. Hindi kayang banalin ng mga pastors ang mga membro. Hindi kayang banalin ng mga pare ang mga membro. Hindi kayang banalin ng mga reverend ang mga membro. Hindi kayang banalin po ng mga bishops, ng mga santo papa, ng mga cardinals ang mga membro. Batas lang po ng Diyos ang magpapakabanal sa mga tao upang ikaw ay declare ng Diyos. You are justified. No? Dahil sinusunod mo yung batas ng Diyos. Kaya magandang hapon, no? Kay Madam Imelda Collado, dyan po sa may Hong Kong. At sa mga kaibigan po natin na mga OFW, magandang hapon po dyan sa Riyadh. Magandang hapon kay Sister Jenny Torres at kay Brother Edwin Sabalo, no? At kay Madam Vida Giso dyan po sa City of Babylon at kay Ma'am Roskaliha dyan po sa Jordan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga dyan po sa Amerika, magandang hapon po sa ating mga kasamahan dyan. Kay Brother Nick Kabigting dyan po sa New York at kay Brother Rolando Gose dyan po sa Honolulu, Hawaii. At kay Ma'am Maylin Intik Hinuso dyan po sa may Norway, dyan po sa Canada, dyan po sa may Great Britain, dyan po sa may palasyo po ni Queen Elizabeth. Marami po tayong mga listener dyan na mga Pilipino. No? So magandang hapon po sa inyong lahat. At sa iba pang mga saan mang sulok sa buong mundo ngayon na maririnig po itong ating boses, maririnig po itong programa ng DGP, Divine Government of the Philippines, saan mang sulok sa buong mundo. Maririnig nyo yung programa ng Divine Government of the Philippines dito sa Pilipinas. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Pastora Tess, no, Hermosilia, magandang hapon, Pastora, no? Mayong hapon. Nemo din ha, mayong pagtanaw, no? Si Pastora Tess, dyan po sa may Kabantian. Okay, magandang hapon. And God bless po sa imuhang ministry din ha. And magandang hapon kay Brother Mildred Irasan, dyan po sa Panabo City. Dyan po sa may Tagum, no? Mga Idosma family, magandang hapon po. At kay Junard Sales, bro, magandang hapon dyan po sa may Sambuanga at kay Ma'am Edna Tampos. Kay Sir Michael Olep, no? Diyan po sa may Apayao, yung ating mga men in uniform. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa taga-Apayao at sa mga iba pang mga nanonood po sa atin dito ngayon. So ito po mga kapatid, yung ating hinihintay ngayon. Queenie Cagas Silis, magandang hapon po, madam. No, salamat. Ito po yung hinihintay natin sa Pilipinas. Kung gusto natin yung totoong pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Hindi lamang sa churches, hindi lamang po sa mga gobyerno. Kung buong Pilipinas ang gusto nating baguhin, dapat tayong mga Filipino, unang-una, mabago yung ating mindset, yung ating pananaw. Baguhin po natin yung ating pananaw na itong batas ng Diyos, kasama yan sa ating saligang batas. Huwag niyong ilayo, huwag niyong isantabi yung batas ng tao at batas ng Diyos. Dahil yung batas natin ngayon, galing yan sa 10 utos ng Diyos. Ang kulang na lang dyan, para magiging banal yung batas ng ating saligang batas. Yung 1 to 4, no? Ano po yung nakasaad po doon sa 1 to 4? Basahin nga natin. Baka sabihin po nila na sa maningingon ni Pastor nga 1 to 4 o 5 to 10. No? Basig iswertres po ni ba? Di pala yung swertres. Yung 666 pala yung swertres. Ito po mga kapatid, yung palagi kong sinasabi, na yung saligang batas po natin na ginagamit sa 1987, batas po yan ng Diyos. Hindi lang kinikilala ng mga gumagawa niyan na batas po yan ng Diyos dahil gusto nilang isiparit talaga yung church and state. Hindi na po ngayon pwedeng maisiparit, mga kapatid. Hindi na po pwedeng ngayon maisiparit dahil ang Diyos na po ay maghahari po sa bansa na kanyang pinili. Naniniwala man kaya ang tanan Pilipino ang Pilipinas pinili sa Diyos? Dili na Israel. Wala na po doon ang Israel. Kaya nga, nang ipinako nila si Jesus sa krus, they are the Antichrist. Yung Hudiyo,
Hudiyong gagmay, hudiyong dagko ang mga antikristo tungod kay gilansang nila si Jesus sa krus. They are the Antichrist. Hindi ang DGP. Hindi po ang Roma ang antikristo. Ang mga Hudiyo, ang Israel yung antikristo. Dahil hindi nila tinanggap na si Jesus ang Kristo na magiging hari nila sa Israel. They are the Antichrist. Hindi tayo nangangaral na sinabihan, uy, mga pulahan, antikristo ba yan na? No? Mga pulahan. No? I remember those days. Nung kaarawan po namin, nung mga panahon po namin, way back 10 years ago. Galing dyan sa Samal Island. No? Paglabas namin dyan sa bars, nakasakay ako sa aking motor na pula na mayroong nakalagay, I'm 666. Yung mga backdrive ko, mga pula, yung damit ko rin na driver pula, yung helmet pula. Pagdating dyan sa may Lanang, papuntang Lanang, Arcastillo, yung lahat ng mga sasakyan na masundan po namin, pag makita po ng mga pasahero, yung I'm 666, nagapanguros kung Katoliko. No? Kung born again, nag-text silang pastor, pastor, na nasa Davao ang mga 666. Ang mga pastor po, kay nakadawat og text brigade sila mga membro, nasa Davao ang 66 mga pulahan. Ang mga pastor po, moingon na po sa mga membro sa uban, pagbantay mo, kay naana sa Davao ang 666. Totoo yan mga kapatid. Totoo yan. Way back 10 years ago dito sa Davao City. Binansagan kaming mga pulang 666 Satanism, Antikristo. Pero hindi nila alam, yung grupo na yan ang hinahanap namin kung totoo ba silang magbigay ng bigas at pira. Dahil magpamimber din kami sa kanila. Tinanong ako ng isang pastor, Pastor, totoo ba na kayo ay 666? Yes, totoo po. Magkano ba yung natanggap niyo dyan every month? No? Kasi sabi dyan, nagabigay sa inyo nagabigay kayo ng isang sakong bigas. Sabi ko, Pastor, may grupo ba diyang nagbigay ng pera at saka bigas? Pamimber na lang kami doon. Dahil kami, wala kaming bigas, kinakain, puro lang raw food that time. yung bihon, yung bihon? Tawag sa bihon sa Tagalog. Yung bihon, no, ginababad lang yan sa tubig at yun yung kinakainan. No? Sausaw sa ginamos. Hindi man, raw food man yung ginamos. Hindi, wala man ito giluto. So raw food yan pa yung ginamos. expert kayo ni si Sister Estefania ba o si Sister Magda, expert kayo sila ni ba kining mga pipino nga kilaw. Yun po mga kapatid. Ngayon sinasabi nila pagbantay mo kay mga 666 na sa Davao, no? Tingnan namin sila kasi yung akala nila yung 666 mayroong sungayan, no? Sabi ko, sige, tingnan mo nga dito yung agtang ko kung nabay 666. Daganin yung piklat o mga bagnos. No? Kaya namimber man tayo sa Riders Bagnos Club. Mga Riders Bagnos Club, yung mga na-aksidente sa motor, yun po. Mayroon kaming grupo no na Riders Bagnos Club. Hindi ka pwede makasali sa grupo ng mga motor, riders, na kung wala kang bagnos, wala po kang mga... wala kang mga pangos-pangos. Okay, so ganun po mga kapatid. No? Hindi po totoo. Totoo po yung numerong 666. Pero hindi po totoo Satanism Antikristo. Yung totoong Antikristo, yung mga nagpapako kay Jesus doon sa cross. Yun po yung mga Hudiyong dagko, Hudiyong gagmay. Kaya nga sinasabi ni Herodes, sinasabi ni Pilato, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito, inosente si Jesus. Sabi ni Herodes, sabi ni Pilato, yung ating batas, yung ating tradition, every year, mayroon tayong pakakawalang kriminal. So wala akong nakitang kasalanan sa mga taong ito. So anong gusto niyo? Ipakawalan ko ito? Sinabi ng mga tao. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Si Barabas ang pinili upang palitan po ni Jesus. Si Barabas po yung pakawalan na kriminal. Si Barabas po yung pakawalan na tulisan. Yung kurakot na si Barabas, yun po yung pinakawalan. At yung pinalit kay Barabas upang ipako sa krus si Jesus na walang kasalanan.
Kaya sinabi ni Pilato, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Kaya maghugas muna ako ng kamay. Okay, naghugas siya ng kamay. Sinabi ng mga Hudiyong gagmay, Hudiyong dagko. Sinabi nila, ipako siya sa cross. Yung kanyang dugo, sisingilin sa aming mga anak ng aming mga anak. Ipako siya sa cross. Yung kanyang dugo, sisingilin sa anak ng aming mga anak. Kaya ipinako nila sa cross si Jesus. Yung dugo ni Jesus na naula dito ibabaw sa cross. Yun po yung siningil ng Diyos sa kanila. Kailan po siningil ng Diyos yung dugo ni Jesus sa kanilang mga anak? Sa panahon po ng Second World War. Nang time na po na yon, si Hitler, Adolfo Hitler po, ng almost 6 million ka mga Hudiyo yung kanyang pinatay. Hindi po si Hitler Antikristo. Ginamit ng Diyos si Hitler upang iparamtam yung karumuldumal na kamatayan po doon sa mga, dahil yun po yung pagsingil ng Diyos sa mga anak ng mga ninuno po nila na nagsasabi kay Pilato, ipako siya sa krus dahil yung dugo niya isisingil sa aming mga anak. Kaya yung generation na yon, yung mga Hudiyo na yon ng mga pinatay panahon po ni Hitler, yun po yung generation sa nagpapako kay Jesus sa krus. Yun po yung mga Antikristo. Okay? Yun po yung katotohanan. That is the truth, mga kapatid. Hindi si Hitler Antikristo. Siya yung nagpatay. Siya po yung sumingil sa mga angkan, sa mga anak ng nagpapako kay Jesus doon sa krus. Yan ang katotohanan. Kaya wala na sa Israel ang Kristo. Dito na po sa Pilipinas makikita natin yung paghahari ni Kristo at magsisibol na po yan 2022. Sa loob ng 1,000 taon. Yun po mga kapatid. Yun po yung hindi nila alam. Ngayon, marami pang mga Pilipinong gustong pumunta ng Israel. No? Kasi magbalik Israel daw, magbalik Hebrew. Wala po. Wala ka nang babalikan doon. Kung magpunta ka man doon, as tourist spot ka na lang, turista. Pero yung hinahanap mong kaligtasan, wala na doon. Nandito na po sa Pilipinas, yung kulang na lang, yung pagpapatupad na po ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng divine government of the Philippines. Yan po. Yan po yung kaligtasan na hinihintay ng mga buong Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi po politiko yung ating tagapagligtas. Yung gobyerno ng Diyos, yung ating tagapagligtas. Dahil dyan, uupo yung hari ng Diyos sa kanyang divino gobyerno. Kaya nga, yung mission ni Jesus Christ doon sa Israel, to restore the divine government. Yung gobyerno sa panahon ni David, gobyerno sa panahon ni Solomon, yun po yung divine government. Nung nagkasala si Solomon, nahati sa dalawa yung kaharian ng Diyos. Divided kingdom na po. Northern kingdom, southern kingdom. Hanggang napunta po sila sa Babylonian Empire sa 606 BC. Hanggang nalipat po sila sa Medo-Persian Empire. Nalipat po sila sa Grecian Empire. Hanggang nalipat po sila sa Roman Empire noong negative 168 hanggang 476 AD. Sa loob ng 644 years, naghahari ang Roma sa buong mundo, sa buong daigdig, sa loob ng 644 years. Kaya nung pinanganak si Jesus, pinadala ng Ama, under po yun sa Roman Empire. Yun po mga kapatid, yung katotohanan. Yung Antikristo, hindi kami mga pulahan. Hindi kaming tagasamal. Yung totoong Antikristo, yung hindi maniniwala na yung paghahari ni Kristo. Kaya nga sinasabi ni Jesus, sinabi ni Kristo, Lucas chapter 19, verse 27, ito po yung pagkasabi niya, but those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring there, and slay them before me. No? Medyo malalim po yung English, no? Dalawa lang yung English ko. Basahin po natin sa Tagalog. Dapat what? Itong aking mga kaaway na ayaw na ako maghari sa kanila
ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Yun po yung mga antikristo na ayaw maghari si Kristo sa kanyang gobyerno. Dahil gusto nila doon si Kristo maghari. No? Sa kapunaw-punawan, wala po doon, mga kapatid. Ito po, basahin ko. Itong 10 utos na laman po ng ating saligang batas. Ito po yung pagkasabi niya dito. At ang sinalita ng Diyos, ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inaanyuan o ng kawangis man o anumang anyong nasa itaas o sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Huwag, sabi niya, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun po yung 4 na batas na hindi pa po na ipatupad sa ating saligang batas. Yung nagpapatupad lang nito, yung Sabbath day, relihiyon lang po, simbahan lang yung nagpapatupad. Hindi pa yan na ipatupad sa ating saligang batas. Dahil yan po yung batas ng Diyos. Yan po yung batas ng Israel. Ang kulang na lang po dito, pagpapatupad na po ng batas na yan. Dahil yung ating saligang batas ngayon, ito po yung ating saligang batas, oh. Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa at ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. No? Ito pala yung batas sa 10 utos ng Diyos. Itong sabi niya, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ito pala yung batas ng Diyos na nagsasaad po ng mataas na buhay. Mataas pong edad. No? Tingnan mo, dito po sa Davao noon, nung kasagsagan po ng tukhang. Okay? Nung kasagsagan ng mga tukhang, maraming mga bata, maliit pa lang, bugoy na. No? Kasagsagan po ng mga programa ng tukhang. 13 years old, babae, biyuda na. Okay? Laliman ka, 13, 14 years old, biyuda na. Kay 12 years old, naguyab-uyab, tungod kay adik-adik. Naguyab-uyab, 12 years old, naguyab-uyab, nag-live-in na. Natukhang karon ang bana. Pag idadog 13 sa babae, na biyuda na. No? 17 years old, biyuda na. Bakit po hindi sila sumunod sa mga utos ng kanilang payo ng kanilang mga ina? Kaya na-shorten po yung kanilang buhay. Kaya mapalad po yung mga anak na sumusunod sa mga payo ng ina. I-prolong po ng Diyos ang kanilang mga buhay. Children, obey your parents. In the Lord, for this is right. Hindi po parents, obey your children. Baliktad na po ngayon eh. No? Baliktad na po ngayon. Parents, obey your children. Bakit po yung magulang na po yung susunod sa anak? Dahil yung anak na adik, kapag hindi susundin yung kagustuhan ng anak, papatayin yung magulang. Yung anak na hubog, kapag hindi bigyan ng ama o ina ng pampalit, pangbili ng mga alak, bubugbugin ng ama o ina. So, nagiging parents obey your children. Hindi po yan, mga kapatid. Children, obey your parents in the Lord. In the Lord, for this is right. Bakit po? It will prolong your life. Kaya nga sinasabi po, si Jesus noon,
sinabi po ni Jesus, ito po sa panahon po ni Jesus, dito po si Jesus medyo hindi niya nasunod. Dahil yung kanyang ina, tinatawag niyang babae. No? Sinabi niya, babae. No? Ingon po diya mga igsoon. Jesus, yung inyong yung magulang mo, yung ina mo at saka yung mga kapatid mo nandoon sa labas. Ano, papasukin ko? Sabi niya, yung aking ina at aking mga kapatid, kayo. No? Kayo na nakikinig sa aking mga salita. So yung kanyang ina, physically na si Maria, hindi niya tinawag na mami or nay, mama. Tinawag niyang babae. Sinabi po, children, obey your parents. For the Lord, this is right. Kaya nga, namatay si Jesus at the age of 33. No? Doon lang po, yun po yung batas na, yung balaod na kanang, yung batas na nilabag ni Jesus. Yung akala kasi ng mga Hudyo noon, nung pagpangaral ni Jesus sa Sabbath day, labag yun sa kalooban nila. Labag daw yun sa kanilang batas. Pero yung paggawa ng mabuti sa araw ng pagpahinga, allowed yun sa harapan ng Diyos. Yung pagpagaling po ni Jesus ng mga may sakit doon sa panahon po ng Sabbath day, allowed po yun sa harapan ng Diyos. Saan banda doon sa batas po ni Moses, sa batas po sa 10 utos nagkasala si Jesus? Yung babae. Hindi na prolong yung kaniyang buhay. Yung sinabi niyang babae. Yun po yung ground. Natabunan lang, hindi lang gi-emphasize yun. Yung gi-emphasize, yung pag-ayon niya sa adlaw igpapahulay. Yun yung gi-emphasize na ground sa kanyang kasalanan na ibinibintang niya. Pero wala siyang kasalanan noon. Ginawa lang yun na magiging ground upang matupad yung kasulatan ayon sa kanyang buhay na siya ipapako sa krus. Yung mission po niya na yung kaharian ng Diyos, ililipat po niya doon sa isang bansa. Saang bansa po yan? Pilipinas po yung bansa. Dahil doon pa po sa Isaiah chapter 24 verse 15, sinabi po ng Diyos doon, luwalhatiin po niyo ang Diyos sa Israel doon sa mga pulo ng silanganan. Kaya bago pa po si Jesus ipinanganak, mayroon ng propesiya si Isaiah na wala na sa Israel, nandun na po sa silanganan, sa mga pulo ng karagatan. Kaya gi-confirm lang po yun ni Jesus. Kaya upang hindi si Jesus magiging hari sa Israel, kinakailangan po itakwil nila upang mailipat ni Kristo yung kaharian ng Diyos doon sa Israel. Yun po mga kapatid. Ito po yung laman ng saligang batas natin. Thou shall not kill. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya, adultery. Okay? Thou shall not commit adultery. Thou shall not steal. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Thou shall not covet thy neighbor's house. Thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor. Yun po yung laman ng ating saligang batas. Kaya huwag mong sabihin na huwag isali yung batas ng Diyos sa batas ng tao. Hindi mo lang alam. Yan po ay batas na ng Diyos. Ang kulang na lang dyan, yung 1-4. At ito na pong 2022, ito na po yung panahon na ipapatupad na po ng Diyos, yung 1-4 na yan. Kaya tapos na po yung eleksyon. Dahil ang Diyos may pilili ng hari na magpapatupad ng batas na yan sa ating saligang batas. Hindi yan kaya gawin ng mga congressman. Hindi yan kayang gawin ng mga gobernador. Hindi yan kayang gawin ng mga senador. Or hindi yan kayang gawin ng presidente. Dahil hindi yan instruction sa kanila. Hindi yan yung utos sa kanila. Hindi yan yung programa sa kanila. Yung gagawa lang yan, yung haring pinili ng Diyos upang itong Pilipinas magiging sakdal, magiging banal sa harapan po ng Diyos. At ito'y po'y magiging kagilagilalas sa mga mata ng mga Filipino. Dahil ang Diyos mayroon na po siyang piniling hari dito sa Pilipinas. Yun po yung katotohanan. Okay? Yun po yung katotohanan. Kaya wala doon po yung paghahari ni Kristo sa kapunaw-punawan. Wala po. Kasi kahit sabihin po natin, kasi ito yung sinasabi nila eh. Pastor, bakit mo sinasabi na yung kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas ay nandoon sa langit?
Sabi ko, saan mababasa? Saan yung langit? Sabi niya, basahin mo sa John chapter 14, verse 1 to 3. Okay, basahin natin kung mayroon bang langit. Kung sino ba yung nagsasabi ng ito? Ikaw na pastor na nagsasabi na yung John 14, 1 to 3, langit o itong Biblia? Okay, dali ra ba mangita pug mini? No? Maraming nag-accuse na sa DGP na mga mini daw. Okay, kung mini po, ipakita po imong tinuod. No? Makinig kami sa inyong tinuod. No? Kung kaning amua bot-bot mangita, maminaw po mi sa imong tinuod. Okay, explain economy ani. Okay? Ganun ba yun, Pastor Boy? Oh. Sana bot-bot sa katong sa uban pa kanang bot-bot daw kanang buwa sa kon ba? Buwa sa lubi. Or bot-bot board of trustee. Ito po yung pagkasabi nila. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Saan ang langit dyan? Wala man laging gibanggit na heaven. No? Wala mang langit dyan na binanggit. Walang heaven na binanggit dyan. Many mansions lang. In my Father's house are many mansions. Langit na di ay na. No? Hindi po, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Huwag lumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Okay? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at ako'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon kayo. Naroon kayo naman ay dumuon. Okay. Walang langit, no, na sinasabi dyan. Imbestigahin po natin yung totoong pagkasabi dito. Bakit sinasabi ni Jesus, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Dahil naguguluhan na po yung puso ng mga kanyang apostoles dahil malapit na si Jesus papatayin. Takot na po yung kanyang mga alagad na kapag itong kanilang shepherd ay ipapako na sa cross, wala na silang mapupuntahan. No? Kaya nababagabag po yung kanilang puso, na-troubled po yung kanilang heart. Kaya sinasabi ni Jesus, let not your heart be troubled. Kasi sinasabi ni Jesus, John chapter 10 verse 28, huwag mong katakutan ang pumatay ng katawan, pero hindi makapatay ng kaluluwa. Pero katatakutan mo yung Diyos na makapatay ng katawan at makapatay ng kaluluwa. Yun po, doon po sila natatakot. Doon po sila na-troubled. Dahil alam po nilang malapit nang huhulihin si Jesus upang ipako sa cross. Kaya nag-aalala sila kung saan sila patungo. Kaya sinabi po ni Jesus, this is the promise of Jesus Christ sa kanila. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. Sa Diyos lang magtiwala, sabi niya, at sa akin. Sa Ama kayo magtiwala at magtiwala din kayo sa akin. Hindi niya sinasabi, isahin nyo lang pagtiwala, sa akin na lang, kay pariharan namin sa Amahan. No? Hindi niya sinabi na, sa akin na lang kayo magtiwala kasi ako din yung Ama. Hindi po niya sinabi, mga kapatid, sinabi niya, believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Now, dito po sila mga pastor, no? Pastor Boy, Pastor Elmer, ito po yung iniisip nila, ito daw yung langit. Yung Father's house. Kaya nga sinasabi ni Jesus,
ang mga milo o ang mga uban pa nga mga langgam, dunay kabatugan, dunay bangag nga kataguan, pero ang anak sa tao walay kapaurarayan sa iyang liog or sa iyang ulo. Meaning, homeless po sila. Walang bahay. Mga tao doon, mga kapatid, mga squatter or mga pobre kaayo, mga kabus kaayo, kadtong mga nagsunod-sunod kay Jesus, yung palaging nakasunod po sa Kanya, they are pobre. Walang mga bahay, walang makain, makakaon lang. Kung si Jesus mohimog milagro. Kaya nagasunod-sunod sila ni Jesus. Walang maproblema si Jesus. Asa man nato ni pakatulgan ni? No? Nakahinungdum ko, naalala ko po noon, nung kami ay palaging pumupunta pa sa dapitan, nung buhay pa po yung aming founder sa Kingdom of God. Daming tao. Kasi may mga activity, tag 3 days, no? Mga before pa sa event, marami ng mga taong dumarating. Mura Luzon, Visayas, Mindanao, nandoon na. Konti lang yung tulugan. Yung ginawa ng founder, kahit mag-umaga, maggabi siya, nakatayo siya dyan, nagtuturo. Kung mayroong matulog dyan, tulog ka lang. Mas okay sa kanya yung matulog kaysa mag-ingay. Okay? Mas okay sa kanya, okay, matulog ka lang dyan, kay habang natutulog ka dyan, mamaya, gigising ka naman, makarinig ka naman muli. Okay, idlip ka lang dyan. Ay lang, paghagok. So, yun po yung nasanayan. Tapos, nung nagtanong kami sa kanya, nag-usap kami. Naku, malnari. Daghan man kayo mga tao, no? Pero, siya, okay. Mobitaw nga, akong antos na lang kong tudlo diri. Para malingaw ni mga tao. Para di katulugon. Kaya kung matulog ni sila, may katulugan. kaya tinitiis ko yung magtuturo magbuong gabi. Kung mayroong makinig diyan, makinig kayo. Pero yung gusto matulog, kung mayroong mahiga, higa kayo. Pero kung patulogin niya lahat, hindi siya magturo ng buong gabi. Wala silang matutulugan. No? Kasi puro pa yun mga na under repair pa po noon, mga under construction to po yung kanyang ginawang bahay. Oh. Kaya nga dito, minsan dito, may okasyon dito sa office, no? Tinitiis natin yung halos buong gabi walang tulog. Bakit? Dahil kung patulogin na natin yung mga tao, wala din sila matulugan. Wala din mga biddings. Wala din bed. Ganun lang yun. Yun yung style. Basta marami kayong bisita sa inyong bahay tapos wala kayong matulugan, kausapin nyo buong gabi. Kausapin nyo buong gabi. Walang problema yan. Basta maraming kape, walang problema yan. Walang tulugan. Basta matapos lang yung okasyon. Kaya lang, baka pagdating doon sa main event, wala na si saan? Natulog. Ganun po, no? Yun po yung idea po ng founder ng Kingdom of God noon. Na maraming bisita, kinakausap niya. Dahil ayaw niyang patulogin sila lahat. Kung mayroong matulog. Pero hindi niya, sige, tulog kayo tulog tayo lahat. Kasi walang matulugan lahat. Hindi sabay-sabay. Yung natulog kanina, paggising niya, makinig naman doon. Yung katulugon, lipat na naman ka doon. Swap. Palit ka doon. Kung ikaw katulugon na. So, ganun po mga kapatid. So, ito po yung pinakamaganda. In my Father's house are many mansions. Dahil si Jesus po, yung mga tao na kasunod sa Kanya, walang mga bahay yun. So, doon sila dumadaing kay Jesus. Kaya ramdam ni Jesus yung hinanakit, yung daing po ng mga kabus, mga pobre, mga dukha sa Kanyang kapanahunan. Dahil yung mga dukha, itinakwil po yun ng gobyerno doon sa panahon po sa Israel. Dahil yung mga gobyerno noon, yung mga leader po nila noon, yung mga Sanhedrin, yung mga eskriba, yung mga parisiyo, yung mga pari, at yung mga Saduceos, nire-reject po nila yung mga dukha. Daliman ka, pagpasok mo sa templo, kung wala kang maibigay na abuloy, hindi ka papasukin. No, sobra pa sa QR code.
Sobra pa sa vaccine ba? Vaccine card. Kung wala kang vaccine card, di ka makapasok. Noon, panahon po nila. Kung wala kang buhis, hindi ka makapasok doon sa templo kasi nandoon yung mga kolektor eh. No? Kaya nga, nung pumasok po si Jesus doon, hinanapan sila ng buhis. Sabi ni Jesus, Pedro, punta ka doon sa karagatan. Mayroong isda doon. Kunin mo yung sa kanyang bibig. No? Naipiso dito. Di pa man to piso. Basta may salapi doon. Kunin mo yun at ibayad mo sa ating buwis. No? Diba ka? Stricto kayo. So, grabe ang ilang koleksyon that time. Mo nang hinubra ilang koleksyon. Mo nang si Zacchaeus, grabe yung pangurakot. No? Panahon ni Zacchaeus, grabe ka-corruption si Zacchaeus that time. Nang nasumpungan niya si Jesus sa kanyang bahay at naintindihan niya yung mission ni Jesus to restore the divine government doon sa Israel. Sinabi ni Zacchaeus, Panginoon, yung kalahati ng aking kayamanan, ibibinta ko at ibigay ko sa mga dukha. Kung mayroon po ako ditong natikasan, balikan na ko 4 kapilo. No? Dahil kurakot masyado si Zacchaeus. Pero nang siya'y natagpuan niya si Jesus, nagbago bigla yung kanyang pananaw. Daming kurakot sa Pilipinas. Pero kung inyong masumpungan itong dibino gobyerno, may pag-asa pa kayo. Lahat ng kurakot sa Pilipinas, kapag masumpungan nyo itong programa ng Diyos, baka may pag-asa pa kayong ma-enjoy ang inyong kayamanan. Sabi ng mayaman, Panginoon, gusto ko yung buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, sundin mo yung kautusan. Siya tapos, nasunod ko ito lahat. Siya ito pa yung kulang para magiging sakdal ka. Ibenta mo yung inyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Biglang tumalikod yung mayaman. Sabi niya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang isakripisyo ang aking kayamanan at ibigay sa mga dukha na habang ako'y mga ginikanan akong nangurakot ani. No? Gipaning kamutan ni kurakot sa akong mga ginikanan o ako'y manunulod ani unya ako lang ibaligya, ihatag sa mga pobre. Unsa sila? Siniswerte. No? Pag sure oy. No? Kasi namanan niya yun, batang-bata pa yun, gusto ng everlasting life. Namanan niya yun sa kanyang mga ginikanang kurakot din. Pero gusto siya ng buhay na walang hanggan. Dahil nandyan na sa kanya lahat, yung kayamanan, lahat ng gusto niya, mabibili na niya, yung kulang na lang po sa kanya, yung everlasting life, para mas ma-enjoy pa niya yung kanyang kayamanan. Pero sinabi po ni Jesus, kung gusto mong maging sakdal at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ibenta mo yung iyong kayamanan at ibigay mo sa mga dukha. Biglang tumalikod. U-turn na yun. No? No? Lumalis. Sinabi ni Jesus, mas madali pa sa isang kamilyo ang pagpasok sa butas ng karayo kaysa isang mayaman sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Now, dito sa Pilipinas, 2022 Divine Government of the Philippines. Ito na pong Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Kung gusto nyo, mga mayaman, mga kurakot, mabuhay pa ayon sa kalooban ng Diyos, gastuhin nyo yung inyong pera ayon din sa kalooban ng Diyos. Para malugod naman ang Diyos sa inyo. Ayaw nangurakot pagani ka, mugasto pag kikag dinautan nga paggasto. No? Di na nimo na ma-enjoy. Sama ng isang mayaman din, sabi ng isang mayaman, kaluluwa, kumain ka na sayo na lahat. No? Magkaon ka, pagminyo, paglipay, no? Magsaya ka buong araw, buong gabi. Lahat ng luho na sayo na lahat. Anong sabi ng Panginoon? Hoy, buang-buang. Hindi mo ba alam ngayong gabi kukunin ko yung buhay mo? Sino ngayon ang mag-enjoy sa kayamanan mo? Dami dito ngayon. Dami dito sa Pilipinas. Mapilan ng buwang-buwang. Pitindaghan ng kwarta. No? Nang hinubra ng kwarta. Gipanghatag naman ng gani. Pero abinilag mo na gito'y programa sa Diyos nga manghatag kag kwarta sa mga abinilag mo na to. No?
sa lahat po ng mga mayayaman dito sa Pilipinas. Darating po yung hukom ng Diyos. Dahil ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. At yung pinangakuan ng kaharian ng Diyos, mapalad, bulahan ang mga kabus, kay inyo ang gingharian sa langit. Kaya ang Pilipinas, gingharian sa langit, gingharian sa Diyos, ug ang gisaaran niini, mga kabus, kamong mga dato, kung gusto mong makasulod sa gingharian sa langit, at imanapod ang mga kabus. Kay kaming mga kabus, di gyud mi mabalaka nga kami mapobre. Kay pobre naman mi daan. No? Pero may chance pa ming madato. Pero kamong mga dato, mabalaka gyud mo nga basig kamo mapobre. Kay basig wala na chance nga makarecover pa mo sa inyong pagkadato. Ganon po mga kapatid. No? Pilipinas, isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Spiritually. Pero ngayon, actual, no? Real talk mga kapatid. Pilipinas, matod pa nila sa mga iba't ibang bansa, Pilipinas yung pinaka mahirap na bansa sa buong mundo. Pero mayroong mga pinakamayamang mga politiko sa Pilipinas. Ito na po ngayon yung real talk. Kung gusto natin yung totoong pagbabago sa bansang Pilipinas, baguhin natin yung ating pananaw. Na yung kaharian ng Diyos, nandito sa lupa, wala doon. Kaya nga sinasabi niya dito, in my Father's house are many mansions. Wala po doon mga kapatid. Wala po doon yung house ng Diyos. Nandito lang sa lupa. Kaya lang sa panahon ni Jesus, yung Father's house. Sa panahon ni Jesus, yung bahay ng kanyang ama, hindi po niya matulugan, hindi po niya matuluyan dahil yung nakatira doon sa bahay ng kanyang ama, mga tulisan, mga kawatan. Kaya nang pumasok si Jesus doon, iyang gipang balintong ang mga lamisa sa mga nagbaligya o mga baligya dito sa loob sa templo, sa balay sa iyang amahan. Wa naman siya kapurma. Mao nang kini mga tao nga nagsunod-sunod, yung mga tao naniniwala sa kanya, pinangakuan niya, in my Father's, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ako'y pupunta doon at ako'y mag-prepare. At kung ako'y makahanda na, ako'y babalik at kukunin ko kayo. At kung saan ako, doon din kayo. Yung bahay, yung lugar, kung saan hinanda ni Kristo, yung bahay ng kanyang ama, dito yan sa Pilipinas. Nang umalis si Kristo doon sa Israel, wala doon siya pumunta. Dito siya sa Pilipinas at dito siya naghanda ng bahay ng mga anak ng Diyos. Nandito po ang katuparan sa kanyang pangako sa kanyang mga alagad. John chapter 14 verse 1 to 3. In my Father's house are many mansions. Pilipinas po yung kaharian ng Diyos. Kaya dito si Kristo nag-prepare po ng bahay. Sino mag-prepare ng bahay? Gobyerno po ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, kung ako'y makapunta na doon at makapaghanda na, kukunin ko kayo. Hindi pa bumalik si Kristo doon. Sana yung mga taong apostolis, buhay pa ba yun? No? Patay na ang mga apostolis na pinangakuan ni Jesus. Hindi pa bumalik si Kristo doon. Yung mga apostolis na pinangakuan niya, patay na yon 2,000 years ago. Ngayon, sino magiging totoo ba yung pangako ni Jesus na in my Father's house are many mansions? Kung ako ang makapaghanda na doon, kukunin ko kayo. At kung saan ako nandoon ko. Totoo po yun. Pero hindi yung katawan nila. Yung kanilang espiritu. Yung espiritu ng kanyang mga alagad. Yung panahon po niya, yung kanyang mga disipulo, yung espiritu nila, nang sila'y namatay, yung espiritu niya, kinuha ni Kristo at dinala dito sa Pilipinas. At tayo na po yun. We are now reincarnated na mga anak ng Diyos doon sa Israel. Kaya tayo ang kahalili sa mga anak ng Diyos sa Israel. Tayo, mga kapatid, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Tungod kay yung dating Jerusalem, they are criminal. Bakit po pinatay nila yung Kristo doon sa Israel? Yung old Israel, yung old Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinugo doon, they are criminal.
Kaya tayong Pilipino ngayon, ang Bicaribs Filidi, the New Jerusalem, nga nanaog gikan sa Israel. At dito po tayo sa Pilipinas. Kaya tayong mga anak ng Diyos, hinihintay na lang po natin yung hari ng Diyos upang yun po yung magiging hari natin sa buong Pilipinas. Kaya tapos na po yung eleksyon. Tapos na ang eleksyon. Mayroon na pong pinili ang Diyos, 2022. At yung pinili na po ng Diyos na yan, hinihintay na lang po natin na ipapadayag po ng Diyos. No? Estrella Mariano Bala, magandang hapon po, ma'am. At kay Ma'am Emily Iringan Pamitan, magandang hapon din. At kay Merlinda Cielo, magandang hapon po. At kay Mike Doms, no? At magandang hapon po sa mga 21 million viewers po natin. Okay? 21 millions, kasama na po yung mga invisible na nanonood po sa atin na naghihintay po ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. In my Father's house, hindi po yan langit. Okay? Pwede nating sabihin langit yan, pero totoong langit po yan, pero hindi yan doon. Sa mga between, langit po yan, yung pangatlong langit. Ang Pilipinas po, yung pangatlong langit. Pilipinas, dahil yung unang langit, Eden. Yung pangalawang langit is Jerusalem. Pangatlong langit, Pilipinas. Dahil yung langit na sinasabi dito, kung saan yung trono ng Diyos, nandoon yung langit. Kaya yung unang trono ng Diyos, Eden. Yung pangalawang trono ng Diyos, Jerusalem. Pangatlong trono ng Diyos, Pilipinas po yan. Kaya dito po sa Pilipinas, yung pangatlong langit, dito po yung trono ng Diyos, papunta po yan sa buong mundo. Dito lang magsisimula yung kanyang gobyerno. Ang Pilipinas, magiging modelo sa buong mundo sa pamamagitan po ng dibino gobyerno. Hindi magiging modelo sa kurakot. Magiging modelo yan sa dibino gobyerno ng Diyos sa buong mundo. Kaya dito yung trono ng Diyos sa Pilipinas, mga kapatid. Kaya yung bahay ng Diyos, no? Yung bahay ng Diyos wala doon sa langit, wala doon sa kapunaw-punawan, sa mga bituin, no? Mini yung nagturo diyan na nandoon. Kaya nga basahin nga natin, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang bahay ng Ama, wala doon, nandito lang sa lupa. Kaya nga sinasabi po, basahin natin sa Esdras chapter 1, verse 4. Isra chapter 1, verse 4. Ito po yung pagkasabi niya dito, mga kapatid. Chapter 1, verse 4, Isra. Baka sabihin nyo nandoon sa langit talaga, sa mga bituin. Sabi niya dito, at sino mang naiwan sa alinmang dako ng kaniyang pinakamayanan, tulungan siya ng mga lalaki sa kaniyang kinaroroonan ng pilak at ginto ng mga pag-aari at ang mga hayop bukod sa kusang handog sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Okay? Nang magkagayoy, nagsibangon ang mga pangulo ng mga sangbayan, ng mga magulang ng Huda at Benjamin, at ng saserdote at ng mga Levita sa makatuwid bagay, lahat na ang diway, kinilos ng Diyos na magsiahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Ang bahay ng Panginoon nasa Jerusalem. Wala doon sa mga kabituunan. Nasa Jerusalem. Yun sana yung i-restore ni Jesus. Yung bahay ng Panginoon doon sa Jerusalem. Kaya yung Jerusalem doon, na doon yung bahay ng Diyos, nagiging bahay ng mga kriminal. Nagiging bahay ng mga kawatan. Nagiging bahay ng mga tulisan. Yun po yung trono ng Diyos. Nagiging taguan ng mga kriminal, tulisan at kawatan. Ang trono ng Diyos ngayon sa Pilipinas, yung Malacanang. Trono yan ng hari. Kaya nagiging taguan na yan ng mga kawatan. Kaya 2022, mga kapatid, hindi na makapasok yung buaya. Hindi na makapasok yung agila. Hindi na makapasok yung tigre. Dahil nandyan na po yung leon. Naka-reserve na po yung leon. Yun po yung ibig sabihin ni Jesus na bahay.
Wala doon sa Israel. Wala doon sa bituon na sinasabi niyong langit. Totoong langit po yan, pero hindi po langit doon. Langit po yan na nandito lang sa lupa, yung Jerusalem. Basahin natin uli. Dito po sa 1 King, chapter 6, verse 1. Sinabi niya dito, at nangyari ng ika-400 at 80 taon, pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay nakalabas sa lupain ng Ehipto ng ika-4 na taon sa paghari ni Solomon sa Israel, ng buwan ng Sip, na ikalawang buwan na kaniyang pinasimulang itayo ang bahay ng Panginoon. Kaya yung sinasabi ni Jesus, in my Father's house, yun po yung templo doon sa Jerusalem. Kaya lang, yung John chapter 14 verse 1, hindi na po bahay ng Diyos doon sa Jerusalem yung tinutukoy niya. Yung tinutukoy niya dito, yung bahay na po ng Diyos dito sa Revelation. Doon po sa ibang bansa na yan, yung bahay ng Diyos dito sa Pilipinas. Yan na po yung tinutukoy ni Jesus doon. Sa John chapter 14, napupunta siya doon. Kaya nga umalis siya doon eh. Inilipat niya yung kaharian mula Israel at inilipat doon sa isang bansa. Kaya pumunta siya doon. Kaya sinasabi niya dito, Revelation chapter 21 verse 3. Ito po mga kapatid. Sabi niya, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Anong kaibahan ng luklukan ng Diyos? No? Anong kaibahan ng tabernakulo at bahay ng Diyos? No? May kaibahan ba? Sa spelling siguro, may kaibahan. Pero yung ibig sabihin niyan, isa lang. Yung sinasabi ni Jesus na bahay ng Diyos doon sa Jerusalem, yan din yung sinasabi dito na tabernakulo ng Diyos, na nanaog sa langit at nandito po. Kung saan po, mga kapatid, ang mga tao, nandoon po yung luklukan ng Diyos. Nandito po sa lupa yung mga tao, kaya nandito po din yung bahay ng Diyos. Kaya nandito din po sa Pilipinas yung bahay ng Diyos. Pilipinas, bahay ng Diyos. Pero yung trono ng Diyos, wala dyan sa Luzon, wala dyan sa Visayas. Nandito sa Mindanao, itatayo yung trono ng Diyos. Dahil Mindanao is the land of promise. Dito yung promise, dito yung pangako ng Diyos magsisimula sa Mindanao. Dahil tapos na po yung turno ng Luzon, tapos na po yung turno ng Visayas, dahil turno naman ngayon ng Mindanao. Mula kay Quezon, Aguinaldo, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Cory Aquino, Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, hanggang po mula kay Aguinaldo, hanggang kay Presidente Noynoy, they are from Luzon and Visayas. They are the Northern Kingdom. Si PRRD lang po, yung unang hari, yung unang presidente na galing sa Mindanao at huling presidente rin na galing sa Mindanao. Dahil yung kasunod niya, hari na ng Diyos, galing sa Mindanao. Leon at lumad ng Mindanao. Yan po mga kapatid. Wala na dyan sa Luzon. Wala sa Luzon ang pag-asa. Wala sa Visayas ang pag-asa. Wala dyan ang pangako sa Luzon. Wala sa Visayas. Nandito ang pangako ng Diyos sa Mindanao. Kaya ang Pilipinas magiging bantog muli sa buong mundo dahil sa batas ng Diyos. Hindi dahil sa programa ng politiko. Yan po yung pangako ng Diyos. Philippines will be great again because of God na maghahari dito sa Pilipinas through His divine government na mangyayari. Kaya nga palaging sinasabi ni Dr. Jose Rizal, tomorrow, we will be citizens of the Philippines whose destiny will be beautiful because it will be in the loving hands. Sabi niya, bukas, magiging mamamayan tayo ng Pilipinas kung saan ang kanyang kaugmaon, no? Ang kanyang bukas ay maganda na dahil nasa magandang kamay na po tayo. Anong kamay po? Ito po na kamay. Tapos na po ito eh. Itong kamay. Hindi ito, nagduha-duha man eh. Ito po na kamay.
kamay po, rod of iron. No? Rod of iron. Dahil Diyos po yung masusunod. Diyos po, thy kingdom come, thy will be done. Not political will, not politicians' will, not party will, but God's will po, mga kapatid. 2050. Kaya this is the truth. Gusto niyo yung gusto niyo ng buong katotohanan? Ito na po, mga kapatid, ng Pilipinas, kaharian ng Diyos. Darating po yung hari ng Diyos na maghahari po dito sa bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat din kay Brother Ray Spinol. Bro, magandang hapon. No, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. No? Pila na taka oras? 15 minutes? Okay. So, no? Hangak po din, no? Ganun po, mga kapatid. Ang totoo, sa lahat po ng mga tao ngayon sa Pilipinas, ito po yung aking dalangin, na God will pour out His Spirit. In the last days, sabi po ni Propeta Joel, in the last days, God will pour out His Spirit to all flesh, na yung lahat po ng mga Pilipino mamulat sa katotohanan. Mamulat sa katotohanan na ang Pilipinas po, kaharian ng Diyos. Yung hinihintay po natin, hari ng Diyos. Hindi politiko. Hindi po pangalan ng politiko. Kahit sikat yung politiko na yan, kahit people's choice pa siya, kahit sabihin natin buong Pilipinas, pinili na siya na magiging Pangulo, hindi siya yung pinili ng Diyos. Hinihintay natin yung hari ng Diyos. Hindi hari-hari. Okay? Hindi mga politikong maghari-hari sa kanilang balwarte. Totoong hari ng Diyos. Dahil ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. Pero sa lahat ng politiko na papasok sa DGP, sa lahat ng politiko na masumpungan ang programa ng DGP, balang araw, mapalad kayo, baka kayo pa rin yung piliin ng hari na uupo sa inyong mga respected area. Malay mo, ikaw na mayor, naniniwala sa DGP, baka pagdating po ng panahon, i-appoint ka ng hari o mayor, ikaw yung uupo dyan. Gobernador, ikaw yung uupo dyan. Congressman, ikaw yung uupo dyan. Senador, ikaw yung uupo dyan. Gabinete, ikaw yung upo dyan. Mapalad yung mga politikong naniniwala sa divine government of the Philippines. Alaot yung mga politiko na hindi maniniwala sa divine government kasi maabtan mo sa panahon. Kahit gaano pa kaganda yung inyong plataforma. No? Gikan 1 to 10, 1 to 20, 1 to 30, 1 to 50 na programa. Kung hindi nyo rin alam, yung totoong programa ng Diyos sa Pilipinas, wala ding saysay yan. No? Isang pagmudagan kag board member diha, congressman or gobernador, kung hindi mo alam yung batas ng Diyos or programa ng Diyos na mangyayari sa Pilipinas, useless din yan. Kurakot din yung labas mo niya. No? Dahil yung korupsyon, nandoon na yan sa panahon ni Jesus. Kaya nga si Zacchaeus, yung programa ng Diyos, nang nasumpungan po niya yung programa ng Diyos, mga kapatid. Sa pamamagitan ni Jesus. Naniniwala siya. At yung resulta po ng kanyang paniniwala, sinabi niya, ibenta ko yung aking kayaman, yung aking ari-arian at ibigay ko yung kalahati sa mga pobre. At yung kung mayroon akong natikasan, babalikan ko po ng 4 na bisis. Dito sa Pilipinas, ay yung mga politiko kung daghan na mong natikasan, kung daghan na mong nakurakot, no? Habang may panahon pa kayo, bawi no? Igahin ang inyong panahon sa pagserbisyo sa Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos gaano kalaki, gaano kaliit ang iyong kasalanan. Ang tinitingnan ng Diyos kung may puso ka na handang iwanan ang iyong kasalanan. Dahil walang makakita sa Diyos kung hindi matuwid ang puso. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Hindi niya sinasabi diyan, blessed are the rich people. Hindi niya sinasabi diyan, blessed are the kurakot. Hindi niya sinabi, blessed are the government officials, for they will see. No! Ang sinasabi po diyan, blessed are the pure in heart, for they will see God. Pobre ka man, dato ka man, makasasala ka man, kung ikaw putli mong kasing-kasing,
kung ikaw mo balik sa pagtuo sa Diyos, paghinulsol sa Diyos, ikaw makabaton og totoong kalinaw, and then may chance ka pang makauban ang Diyos sa iyang paghari. Ganun lang po mga kapatid. Kaya kahit kayong mga politiko or mga negosyante, kung gusto nyo, yung mga mayayaman dito sa Pilipinas, kung gusto nyo yung buhay na walang hanggan, tangkilikin nyo yung programa ng Diyos. Kahit gaano pa karami yung stem cell, kahit gaano karami yung vitamina, kahit gaano pa karami yung medisina na iniinom nyo para lang pagpahaba ng inyong buhay, useless din yan kung hindi nyo rin masumpungan yung programa ng Diyos. Kung gusto mo ng everlasting life, buhay na walang hanggan, tangkilikin mo yung programa ng Diyos. Hanapin mo yung divine government of the Philippines. Baka makasama ka pa ni Kristo sa kanyang paghari sa loob ng 1,000 taon. Yun po mga kapatid. Yan po yung katotohanan. Kaya, ikaw na politiko na sabihin mong walang karapatan yung mga pastor makisali doon sa gawaing politika, no? Ikaw na yung pinaka kulilat na politiko, no? Ikaw ra yung kasabot. Sinasabi mong separation ng church and state, ikaw yung hindi nakaintindi ng church at saka state. Hindi na ngayon panahon ng separations. Panahon na ngayon na yung Diyos maghahari na sa state. Hindi na yung politiko yung maghari-hari sa state. Yung Diyos na mismo. Yung kalooban na mismo ng Diyos ang masusunod sa state. Hindi po galing sa church. Galing yan sa puso ng Diyos. Dahil yung hari po natin na darating si David, pinili po siya ng Diyos ayon sa kanyang puso. A man after God's own heart. Kaya kinakailangan tayo mga Pilipino na magiging constituent po ng hari sa 2022. Magiging banal din ang ating puso. Para ang Diyos po malipay po sa tuwa. Ganun lang po mga kapatid. If you are good, God is good. If you are bad, God is bad. Hindi po God is good all the time. God is good all the time sa lahat po ng good sa Kanya. Pero God is bad sa lahat po ding hindi marunong yumuko sa Kanya. No? God is good all the time, correct. Sa mga taong good lang din sa Diyos. God is love. Sa mga tao lang ding nagmamahal sa Diyos. God is bad sa mga taong bad din sa Kanya. God is good. God is our Redeemer sa mga taong gusto na ding magpaluwas sa Diyos. Kaya yung ating ayuda, yung ating pag-asa, hindi galing sa politiko. Maniwala kayo, Pilipinas, buong Pilipinas, people of the Philippines, maniwala kayo, hindi politiko yung ating tagapagligtas sa Pilipinas. Hindi pangalan ni politiko, kahit sikat siya nga politiko, ang tagapagligtas. Hindi siya ang tagapagligtas sa Pilipinas. Kahit si politikong ganito, kahit si politikong ganito, kahit si politikong ganito, hindi siya ang tagapagligtas. Ang Diyos ang ating tagapagligtas sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng kanyang banal na batas. Dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po. All the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah Adonai. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood po sa ating. God bless po, God bless po, God bless. Kay Ping Antonio, magandang hapon po, sir. Kay Danica Galkan, magandang hapon po. No, kay Danica at kay Ma'am Ilse Gupit Akatsuka. Magandang hapon po, madam, sa lahat po ng mga viewers po natin dyan sa Japan, sa Mabuhay Radio Japan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Mr. and Mrs. Estabilio, magandang hapon po sa inyo dyan. Okay, sa lahat mang sulok, sa mang sulok sa buong mundo. Kung kayo'y nanonood, nakikinig po sa ating programa, pagpalain po kayo na Diyos. Sa lahat din ng mga politiko na nakarinig po sa ating programa, welcome po kayo dito sa programa ng Diyos, Divine Government of the Philippines. Ganun po mga kapatid. Okay?
So, magandang hapon kay Madam Raquel Cabuberde, kay White Dove Ma, kay Jufel, magandang hapon bro, at kay Ma'am Judith Alvister, at kay The Desert Fox, no, dyan po sa may Barangay Bukana, kay Brother Atong Albaran, maraming salamat, kay Brother Mildred Irasan, at kay Brother Renanto Halasgo, dyan po sa may Bukidnon, magandang hapon, at kay Prince Gio Angkahas, magandang hapon bro, at kay Junard Sales, maraming salamat din kay Queenie Kagasaili, at kay Pastora Tess Hermosilia, magandang hapon Pastora, at kay Pastor, no, balang araw may time kayo Pastora, bisita po kayo dito sa office natin, dito lang sa Ikulan P7 Kasyonat, no, marabit lang po yan sa SM. Okay, kasama po natin si Pastor Isar Ulubalang, magandang hapon Pastor, yung ating regional director po sa ministerial, at sa lahat po ng pastors po dyan po sa CFC, San Mangsulok, dito sa Davao, sa Mindanao, sa Pilipinas, sa lahat po ng mga pastors na naniniwala po ng Dibino Gobyerno sa Pilipinas, sama-sama po tayo. Dahil tayo mga pastors, ang builders po ng Divine Government of the Philippines. Noon po yung inutusan ni Jesus, yung Sadducees, yung Sanhedrin, yung Skriba, yung Pharisee, yung mga pare, yun sana yung builders of divine government doon sa Israel. Kaya lang itong 5, itinakwil po nila si Jesus. Kaya yung kapalit po nitong 5, yung kapalit po, apostolis, propeta, evangelist, pastors, and teachers, tayo ngayon ang builders ng divine government of the Philippines. Hindi si mayor, hindi si politiko, hindi si congressman, hindi si senador, hindi si pangulo, yung builders ng divine government of the Philippines. Tayong mga religious leaders, tayong mga anak ng Diyos, ang builders ng divine government of the Philippines. We are now preparing the way for the coming of the groom, the King of God. Kaya ang Pilipinas is the bride of the living God. Ito po yung Pilipinas, ang pagkakasalan po ni Kristo. Magiging hari si Kristo sa Pilipinas, ito po yung kanyang pagkakasalan. Tayo po na mga Pilipino, ang Pilipinas po yung kanyang bride. Kaya magiging hari po. Kaya ang Pilipinas na magiging bride po niya, magiging reyna po ito sa habagatan ng bubangon. Na musingil sa tanan mga nasod na nagdaog-daog kaniya kanito. Kaya Ma'am Imelda Directo Collado, magandang hapon po. Maraming salamat kay Pastor Patrick, magandang hapon. No, salamat. At kay Ma'am Edna Tampos, no, kay Brother John Juaniti, maraming salamat po sa pagtanaw. At kay Sir Michael Olep, magandang hapon po. No, maraming salamat din sa mga taga-Apayao, sa taga-Kalinga, taga-Abra, taga-Mountain Province, dyan po sa Baguio, dyan po sa may Puntol, no, maraming salamat sa mga grupo po ng Divino Verbo del Espiritu Santo. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa pamumuno po ni Ma'am Judith Alvister, no? Welcome po kayo dito sa mga gustong magbisita po sa ating office ngayong buwan na ito kasi by December 27, no? God willing po, i-celebrate po natin yung Filipino Federation of America na itinatayo po ni Dr. Moncado doon po sa Amerika. 1925 po yan, December 27, at i-celebrate po natin yan sa ngalan po ng Real Witness, dahil ang Real Witness of the Living God po yung successor po niyan. Kaya i-celebrate po natin yan. So sa lahat po ng mga leaders natin dyan sa Luzon, sa Visayas na gusto pong magbisita po dito sa ating national headquarters, welcome po kayo, buong Pilipinas. Okay? Kaya inyong sudan, among kanon. So, buti na lang po na hindi sila makaintindi ng Bisaya. Magandang hapon. Maraming salamat kay Brother Jerry Iringan. Okay, yung ating isa sa mga leaders po natin sa DGP, nandyan po sa Muntinlupa. Okay, mga Iringan family. Kasama po si Brother Intidio Rosero Rosales. Kay Brother White Dove Ma, bro. Magandang hapon. At kay Brother Ying Lucero. Maraming salamat, bro. At kay Carol Lupot Hinusas, no, magandang hapon, ma'am. Maraming salamat. At kay marami pa dito. Sino pa dito yung hindi natin nabasa? Kay Lyndon Cruz, magandang hapon, bro. Maraming salamat. At lahat po ng mga bisita po natin dito, mga Dumaog family, nandyan po sa likod. Kay Engineer Dennis Durias, sa aking ina, nandyan Lydia Sagaran Mangkal, at kay Pastor Boy Saplaheo.
Pastor, magandang hapon. Kasama po natin si Pastor Elmer, yung ating chief technician sa ating studio. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong mundo, kayo na lang po yung mag-share. Okay? Hindi po ako makashare sa mga page. Kayo na lang po yung mag-share sa mga kakilala nyo, mga kamag-anak, kaibigan, mga kapitbahay, mga kaaway. I-share po din natin ito. Okay? At ito po, kaya nga sinasabi dyan, love your neighbor as you love yourself and love your enemy. Happy birthday no, kay Brent Dumaog. No, nag-celebrate po siya sa kanyang birthday po ngayon. Baka may pakain po siguro ito. You are invited to eat my house. Okay, thank you po. So, sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, sa ngalan po ng Alpha Omega, the highest kingdom of God, all the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah. So, God bless po, God bless po. Maraming salamat po sa lahat. Was there for all men, so pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. Bright perfection was there for all men, so pray and believe in perfection again. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.